Ang pakwan ni Lolo Simo. Sa isang malayong baryo sa gitna ng kabundukan, may isang masipag na magsasaka na nagngangalang Lolo Simo. Si Lolo Simo ay kilala sa buong baryo dahil sa kanyang natatanging ani ng mga masasarap na prutas, lalo na ang mga pakwan. Isang araw, habang naglalakad si Lolo Simo sa kanyang bukirin, napansin niya na may isang pakwan na tila kakaiba. Ang pakwan na ito ay mas maliwanag ang kulay at mas malaki kaysa sa karaniwang pakwan. Aba, sabi ni Lolo Simo sa sarili, mukhang espesyal itong pakwan na ito. Siguradong matamis at masarap ito. Dahil sa kanyang tuwa, inalagaan niya ito ng husto, binigyan ng sapat na pataba at tubig, at siniguro niyang hindi ito mapapabayaan. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumaki at tumamis ang pakwan. Naging usap-usapan sa buong baryo ang kakaibang pakwan ni Lolo Simo. Isang araw, dinalaw si Lolo Simo ng kanyang apo na si Mila. "Lolo, narinig ko po ang tungkol sa inyong espesyal na pakwan," sabi ni Mila na may malaking ngiti sa kanyang mukha. "Oo, apo. Tama ka riyan. Halika at ipapakita ko sa iyo," sagot ni Lolo Simo habang inaakay si Mila patungo sa kanyang bukirin. Nang makita ni Mila ang pakwan, namangha siya. "Ang ganda naman po. Pwede ko po bang tikman?" "Hintayin muna natin ang tamang panahon ng pag-ani, apo. Kapag hinog na ito, sabay-sabay nating titikman," wika ni Lolo Simo. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang tamang panahon ng pag-ani. Lahat ng taga-baryo ay excited na makita at matikman ang pakwan ni Lolo Simo. Nang araw ng pag-ani, nagtipon-tipon ang mga tao sa bukirin ni Lolo Simo. May dala-dala silang mga pagkain at inumin, handa para sa isang salu-salo. Habang hinihiwa ni Lolo Simo ang pakwan, ang tamis ng aroma nito ay nagpaalala sa lahat ng tag-araw at kasiyahan. Nang may hain na ang mga hiwa ng pakwan, sabay-sabay nilang tinikman ito. "Wow! Ang tamis! Ang sarap," sabi ng mga bata habang nagtatakbuhan at naglalaro. "Talagang espesyal ang pakwan na ito, Lolo Simo. Wala akong natikmang ganito kasarap," sabi ng isang matandang lalaki. Ngumiti si Lolo Simo, ang sikreto ay pagmamahal at malasakit. "Inalagaan ko ito ng buong puso." Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Lolo Simo, napaisip siya kung paano pa niya mapapasaya ang kanyang mga kababaryo. Biglang pumasok sa isip niya na magtanim ng higit pang mga pakwan at iba pang prutas. Kinabukasan, maagang bumangon si Lolo Simo at sinimulan ang kanyang plano. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay at sa kanyang mga kaibigan. "Lahat tayo ay makikinabang sa masaganang ani kung tayo ay magtutulungan," sabi ni Lolo Simo sa kanila. Masaya namang tumulong ang mga taga-baryo. Sama-sama nilang hinanda ang lupain at nagtanim ng mga binhi. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang namumunga ang kanilang mga itinanim. Ang bukirin ni Lolo Simo ay puno ng iba't ibang prutas, mangga, saging at lalo na maraming pakwan. Dahil sa kanilang pagtutulungan, ang baryo ay naging tanyag sa buong probinsya. Maraming bumibisita upang bumili at tumikim ng kanilang mga prutas, lalo na ng mga pakwan. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga bata mula sa kalapit na bayan upang makipaglaro at makipagsaya. "Salamat po, Lolo Simo. Dahil po sa inyo, mas marami po kaming bagong kaibigan," sabi ni Mila. Ngumiti si Lolo Simo, "Walang anuman, apo. Ang mahalaga ay natututo tayong magbahagi at magtulungan." Isang gabi, habang nagkukwentuhan ang mga tao sa harap ng mga bahay nila, napansin nila ang mga bituin sa langit. "Parang mga bituin ang ating mga pakwan, nagliliwanag at nagbibigay saya," sabi ng isang bata. "Oo nga," sagot ni Mila, "at ang bawat pakwan ay simbolo ng ating pagkakaisa at pagtutulungan." Naging tradisyon na sa baryo ang pagsasama-sama tuwing panahon ng pag-ani. Ang bawat isa ay nag-aambag ng kanilang kakayahan at oras upang masiguro ang tagumpay ng kanilang ani. Hindi nagtagal, ang baryo ni Lolo Simo ay naging modelo ng ibang mga baryo. Maraming mga tao mula sa iba't ibang lugar ang pumupunta upang matuto kung paano nila magagaya ang ginawa ni Lolo Simo. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga dayuhan.
Gusto nilang malaman ang sikreto ni Lolo Simo. Simple lang, sabi ni Lolo Simo, ang sikreto ay pagmamahal sa ginagawa at pagmamalasakit sa kapwa. Tuwang-tuwa ang mga dayuhan at nangako silang ipapasa ang natutunan sa kanilang mga lugar. Mula noon, ang baryo ni Lolo Simo ay hindi lamang kilala sa kanilang masasarap na prutas, kundi pati na rin sa kanilang masayang komunidad. Tuwing may dumarating na bisita, palaging ipinagmamalaki ni Lolo Simo ang kanilang mga pakwan. Ang bawat kagat ng pakwan ay puno ng alaala at pagmamahal, wika niya sa mga bisita. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalaki ang bukirin ni Lolo Simo. Lalo pang dumadami ang mga puno at prutas, at lalo ring lumalaki ang komunidad. Isang araw, habang naglalakad si Lolo Simo sa kanyang bukirin, napansin niya ang isang maliit na batang umiiyak. "Lolo, nawawala po ang aking bola," sabi ng bata. "Huwag kang mag-alala, apo. Hahanapin natin," sagot ni Lolo Simo habang inaakay ang bata. Habang hinahanap nila ang bola, napadaan sila sa isang puno ng pakwan. "Narito ang bola mo, apo," sabi ni Lolo Simo habang pinupulot ang bola sa ilalim ng puno. Tuwang-tuwa ang bata at niyakap si Lolo Simo. "Salamat po, Lolo." Ngumiti si Lolo Simo, "Walang anuman, apo. Lagi mong tandaan, basta't magtutulungan tayo, walang problema ang hindi natin kayang lutasin." Simula noon, ang mga bata sa baryo ay palaging lumalapit kay Lolo Simo tuwing may problema. Si Lolo Simo naman ay palaging handang tumulong at magbigay ng payo. Habang lumilipas ang panahon, ang baryo ay lalong naging mas masaya at mas matatag. Ang bawat isa ay natutong magbahagi at magtulungan, tulad ng itinuro ni Lolo Simo. At sa bawat panahon ng pag-ani, hindi lamang pakwan ang kanilang inaani, kundi pati na rin ang pagmamahal at pagkakaisa. Kaya't ang kwento ni Lolo Simo at ng kanyang pakwan ay nagsilbing inspirasyon, hindi lamang sa baryo, kundi sa buong bayan. At sa bawat kagat ng pakwan, nararamdaman nila ang tamis ng pagkakaibigan at pagmamahalan.